than the Karina. So there's not a lot of counters anymore for the Karina, but I have to say this is a great pick coming in from Lau. As much as gusto kong sabihin na parang Pilipinas, napakaganda ng Barats pick-up coming in from Lau. Kasi ngayon, mapapadalawang isip na ang isang Claude kung magko-commit ba siya o yung Karina kung gagamitin ba niya agad yung secondary dash na nanggagaling sa Shadow Assault. Pwede nga din against Esmeralda eh. Kumbaga parang ngayon, sinabi kanina ni Umi na yung dalawang hero pa lang, grabe yung single targeting ng Laos. How much more ngayon, nagdagdag pa sila ng Barats. So pwedeng mag-man-to-man defense dito yung Laos pa nagkaroon ng team fight. Pero for Team Philippines, pwedeng mag-turn around yung waves with this Lolita or Lolita pick sa kanilang draft ngayon. Lolita pick for the Philippines. Siguro kung in terms of skill shot lang, no, okay naman. Medyo madami din namang mahaharangan. But then again, I feel like this is more of a comfort and a synchronization pick na lang para sa Pilipinas. Kumbaga para na lang sa combo and para protektahan ang isang savior na again, napakalaking win condition the moment that you get CDR and enter the mid-game. Philippines, Lau, sabihin na lang natin this is going to... Sabihin na lang natin na lahat na nanonood ngayon, possibly after ng performance, everyone is leaning towards the Philippines to win. Especially dito sa ating bansa. And for Lau, ano nga ba yung kailangan nilang baguhin dun sa last game nila? Ano yung kailangan? Decision making ba? Nag-hesitate ba sila? Man, they did hesitate. But tumatama naman yung skill shots and feeling ko ang nangyari lang talaga doon is they kinda got outdrafted a little bit. But looking at right now, mukhang nag-improve naman sila. But then again, you're fighting the M3 World Champions. Okay, let's head into the game. We have Philippines versus Lau. This is a best of 2. Pagka nanalo ka ng dalawang best dito sa best of 2, you get 3 points. If you only win 1 at tatlo, you get 1 point each. And points is everything sa ganitong tournament and gusto mo makapasok dun sa next level, dun sa playoffs. Now, for the Philippines, anything unusual na nakikita nyo or is this the same lineup? Ako, actually, ang tanong ko, bumalik pa si Claude? Ano yung thing for Philippines? Bakit nila kinuha si Claude? Kaya nga kumbaga parang yung Claude, medyo nawala siya ng sandali dahil nga puro Beatrix yung nangyayari. But I have to say that because of certain players in MPL Philippines na talagang may mastery over this Claude, nagbalik yung Claude sa meta, but it's very situational. Kumbaga kailangan niya muna talagang makapag-farm ng tama and it's more really on the surprise plays, surprise blazing duet. Hindi siya yung talagang gagawan siya ng play. Magiging independent later on, mabilis din siya mag-clear ng minion wave. So it would be fast for this Claude na mag-spike up agad yung gold niya. And it is a good thing for Philippines kasi pasugod din yung lineup dito ng Lau. So pwede din yung pang-counter nila later on plus the damage that it could bring during a team fight. So what you're telling me is it's not really a meta pick, pero it's more of komportable kasi dito si Gonzales. Yes, most of the time that will be the answer. And Poco Lingkupa, alam naman natin na si Jing potential lang meron siya at isang blazing duet lang. Kung walang minions, hindi ka rin naman makakapush, di ba? Oo nga, no, tama ka doon. Pero we do have our turtle take right now. Ito na sinisimula ng ating mga teams, pero Del Rosario will secure that one. At habang nakuha nila yon, diretso disengage ang ating mga teams. So it's all about the discipline again. Mahirap nga naman na after ng turtle team fight ay magkakaroon pa ng skirmish. But it's the usual. Gagawin ng blazing duet dito just to clear the minion wave. Yung sinasabi natin, mabilis lang para sa kanya na magawa yun. At nakikita mo naman, meron pa talagang flicker na ginamit and Soto will go down. The resources has been used on the side of Lau. And for them, dito talaga sila komportable kasi in terms of match-up, parang 9 times out of 10, magkakaroon ng problema talaga yung Esmeralda sa isang Diroth. Yep, 1v1 scenario, Diroth versus Esmeralda, Diroth talaga ang lamang. At kung sasabayan mo pa ng Franco, this is the main reason why the Franco is part of the meta right now. Isang flicker bloody hunt lang to the Abysm strike, automatic that's half of your HP. And nakikita natin yan from their combo right now. Oh, pero ang ginagawa ngayon ng Team Philippines, since medyo binabantayan yung Dire
Heroes and Esmeralda lane doon is to find kung saan ba umiikot yung Team Lao. So, kailangan din nilang i-delay, kumbaga. Kailangan nilang gumawa ng way na hindi mapo-force yung team fight sa other lanes para magiging continuous pa rin ang kanilang farm. So, this is somehow a slow start for our teams. Gusto muna nilang kuhanin yung mga resources against each other. But sa may bottom lane natin, napakabilis talaga ng pag-counter agad ng ating team dito in terms of the minion or the lane management. At nahuli si Nano Shift. At meron naman ng blast na ginawa. And nandoon na yung Karina na nakuha na ng kill. Mirror manipulation. Ito na naman, pero si Del Rosario makukuhanin ni Jasmine. Oy! Retribution ginamit, but Karina is still alive. It is going to be a trade for Team Laos. So far, medyo mapagkagamit na ng mga skills, automatic disengage. Yun pa rin yung story ng ating laban ngayon. Alam mo, pinapansin ko dito kung paano gumalaw yung Lao. And it seems to me na masyadong conservative yung paggalaw nila in terms of the Barrett pick. Usually, yung mga Barretts na nakikita natin, Dire-diretso aggressive lang Kumbaga, nananapak yan, apakan mo ako Barretts. Ganun yun eh. Nasanay lang kasi siguro tayo sa mga Barretts player natin dito sa Pilipinas. Pero outside of the country kasi usually yung Barretts reactive. Kumbaga nag-aabang talaga. Grabe naman yung Blazing Duet, pati si Kupa. Binura. Kumbaga, kailangan ko mapigilan talaga. Hindi mo pwede makuha yung mga outer turret energy shield. Kailangan makaangat ako in terms of the goal. Actually, si Gonzales, binigyan niya na ng extra role dito si Biston, si Popol and Kupa. Di ba marksman lang yan? Ngayon, dahil sobrang daming beses niya nang tinawag si Kupa, nakalagay na din doon musician. Tumutugtog na. Tumutugtog na. Kupa, I need you. Pakiramdam ko, ewan ko, pagka one time pa ata, namatay pa si Kupa dyan, feeling ko may banda na yan. Kompleto na sila dyan. Kompleto na. Kompleto na sila doon sa may pwestong yon. But so far, for Team Philippines and this Team Laos, same lang yung kanilang gold almost. So ito yung binabagit natin, somehow restricted ang kanilang movement against each other. But yung binanggit kanina na mahihirapan talaga yung Esmeralda against the Direct, nakikita natin bottom lane na nabigyan na dito si Gonzales. And it is a good kill para dito sa Team Laos habang si Del Rosario ang bloody hunt doon sa mga pananitonas. Welcome! Pero nandito ang ng blast by Villaluna. The counter reaction is there and the jungler is still alive. Del Rosario juking out 3 people, make that 2 people kasi yung isa ay tumumba sa kanyang kamay. And hindi pa rin talaga enough. Tatakas pa rin si Wise as much as he can. And to the point na 2 beses siya pinagtangkaan, pero 2 beses siyang takas. Never umamin. Oo, sabi nga nila, ikaw, 11 na utos, walang aamin. Walang aamin. Ang dami namang utos doon. Pero tingnan na rin natin yung mga item choices for this game. Interesting to see, no? Ang Eve ay inuna yung libro. Usually, makakita tayong mga Eve utility agad ang binibili. But this time around, looks like they're going in for clear speed first. And this is a choice na ginawa ni Sosol. Para naman kay Soto, no, survivability ang kanyang inuna with the Dominance Ice. And this is a turtle fight na mukhang magagamit na agad ngayon. Nakapwesto na naman yung mga teams natin ngayon. So far, ginamit na ang real world manipulation. Rosario again! Ang mahawak talaga, kanina pa siya ang target doon. Pero sa may banag Eddie, Nano Ship ang target ng side ng Team Philippines. Naman ang blast, sama pa ng Blazing Duet by Gonzales. But the sustain is there para sa Team Laos Villaluna. With a dash, Dawning Light, free para kay Gonzales. And Nano Ship is down. Tapos backway para sa kanila, another Dawning Light. And Soto again with the Grabe yung backup. pwesto ni On Soto. that falling star mod, panggulat para sa side ng Pilipinas. At grabe yung zone na kanyang pinapakita. Kamuntikan pa makuha si Bistone. Grabe si Soto dun. Napakaganda ng entrada. Tapos si Gonzales, hanggang pinakadulo, hindi niya binitawan yung pag-physical attack doon sa mga heroes na nahuli nila dun sa area na yun. And you would know na ang tapang nito, yung confidence nito ng 2 taon to kitang-kita. And that is going to be a 2v1. Pero si Jasmine pa rin ang mamamayagpag. Oh, grabe yung sakit eh. Ramdam mo, yung kitang-kita mo sa animation ng hero na magiging masakit yung kanyang ultimate during that moment. It's going to be a 5-4. Habang yung sinabi kanina ni Umi, it's all about aggression para sa side ng Team Laos. Villaluna kanilang gustong kuhanin. But she will be still alive for that team fight. The slow is there, pero hindi na makakast ang ng blast. Habang makukuha pa siya dito ng Team Laos. Del Rosario will come in. Habang ang side ng Team Laos, alis lang muna.
kuha ulit ng panibagong objective. And it is Team Laos dictating the tempo of our game somehow. And Lexi, Candice Gonzalez, meron siyang BMI. At least with that, makakapag-teleport siya into a safer place at hindi siya tutumba. Yeah, and let's look at the items. No, this is already the power spike for Gonzalez. This Claude already has the golden staff, pati DHS na rin. Napaka-importante nito for our first potential Lord fight. And nakikita na rin natin na yung CDR na nasa kamay ni Imam ay nararamdaman na rin. Real world manipulation is it. Eto na, pero yun nga lang, Blast para kay Villa Luna. Nasisiraan Torres sa middle lane na disengage para sa kanila. Grabe no, lahat ng pwedeng iba to mga skill ng Team Laos ginagamit nila. Soto for the backup supposedly, pero may pilitan siya to back away. Habang nangyayari yun, bottom lane, makakakuha ng Torridon si Gonzalez and the zone of Piston. And even so, Soul, sila yung nag-dictate ngayon for Team Laos kung paano nila kukontrahin yung lineup ng Pilipinas. Clearly, for Lao, they are slowly slipping, or yung lead nila is slowly slipping away out of their hands. Philippines, late game potential na naman ba ang ginagamit ng Philippines para masecure panalo? Most likely yan ang ating titignan dahil meron tayong Savior at meron din tayong Claude. Kung tutusin, greedy ang ating lineup pero napapagana natin kahit papano. Even if Lao has a better early to mid game, nakakapalag tayo! Speaking of nakakapalag, kamuntika na doon, nakita na sabi dito ng Pilipinas, kailangan nila makuha si Sosol. So, yung target nila so far is the Eve dahil pag ginamit kasi dito ni Sosol yung kanyang real world manipulation, automatic nag-go ang kanilang team. There comes the conceal, kinukuha at pinuposisyonan din nila dito ang pwesto ng Team Pilipinas at sinabi natin real world manipulation for them. No hook for Team Laos at pwede actually na Pilipinas ang mag-retaliate. Soto. Here comes Soto with a falling star mode para na doon backup. Ang sakit na populag ko pa, by the way. Here comes the naman ng blast. Tatamaan dito yung sport ng Team Laos plus the dawning light from Imam. Habang nangyayari yun, too easy for Lexi. Now low on life plus the hook nga lang from No Ship. Mamatay doon si Del Rosario. And for that, another one is done para sa side ng Pilipinas. Wow, crucial hook coming in from Nano Ship. Si Del Rosario pa talaga ang natamaan. Buti na lang hindi nag-call ang Lao ng Lord. Kaya naman nilang kunin pero again, this is Blacklist. This is Philippines that we're talking about. Pagka masyado sila naging aggressive, kapag masyado silang kumuha ng mga sa tingin nilang pwede nilang kuhanin, this is when the Philippines shine. Eyes on Gonzalez and Imam right now. Sila ang kailangan mag-angat ng bandera ngayon. Philippines slowly but surely climbing up para mabaliktad etong larong ito. Now, kailangan natin tignan na Lao, they do have the advantage in terms of the turtle, in terms of the objectives, pati yung mga tore. Pero sa pagdating sa pagiging confident na kaya nila lumabas na ba sa mapa, I really think that Philippines dito may upper hand sila considering yung mga parte na inabot nila at the earlier parts of the game. Oo, kumbaga, feeling ko Pilipinas dito, same story nung first series natin. Yung bigla na lang sila manggugulat na gano'n na pala yung damage. Kailangan lang talaga nila makonect yung mga skills nila. Pero yung blast para kay Villa Luna. Here comes the Blazing Duet. Too easy for Lexi. Wala nang buhay doon. Pero habulin. That is the kill by Wise. Tapos falling star mode para dito kay Soto. Mamatay nga lang si Wise doon under the turret. Plus the slow from Sosol. Grabe. Ang lagkit ng kanyang slow dito against the side of Team Philippines. Tapos disengage agad for Team Laos. Pero habol yata ang ating mga players. Nope. Habang nangyayari yun, diretso si Jasmine dun sa may bottom lane just to clear the minion and might be able to take a turret down against Philippines. Philippines, they're doing great and right now they need your support. So lahat na nanonood dyan, please make sure na alam nila, sinusuportahan mo sila. Items, Omi,
Anything weird? Anything unusual? Wala pa namang anything unusual tayo makita dito. All standard builds coming in from these players. Let's just look at Gonzales right now. Siya talaga ang pinaka-importanting part ng Pilipinas ngayon. 3 items already with a Malefic Roar, Golden Staff at DHS. Alam mong bumabakat na ang damage ng isang Blazing Duet. And this is the reason why hindi natin nakikita masyado ang damage na nagagaling kay Biston. Kahit 303 ang Popolin Kupa, yung damage na nanggagaling kay Kupa ay severely nababawasan dahil kailangan pa niya i-summon within the fight. Mas lalo na pag nahuli sa Blazing Duet. Tsaka parang pwede din niyang gamitin yung, or pwedeng gamitin dito tama ni Gonzales, Blazing Duet, para pag pumasok dito si Biston, automatic, yun yung pangsalubong niya. So mapipilitan dito yung ibang players ng Laos to back away. Ito na naman yung push and pull in terms of the Lord fight. So kung sino mas makakasalo, kumbaga, ng damage. Pero ang sakit, by the way. Dun sa may bottom lane, a player from Philippines is down, and that is Soto. So this might be a free Lord para sa side ng Team Laos. Not unless they will try to take this with a Blazing Duet surprise. Nakapwesto at nangat-ngat dito si Gonzales with a flicker from Twizy for Lexi. Blazing Duet para sa kanya. Here comes the kill. No, the kill. Napatay din si Barats habang nag-free hit dito. Del Rosario again with a kill. Ito na ang hinantay natin na damage para sa Pilipinas. Pero nandun pa rin ang suporta. Here comes the naman ng blast. Sinahabol dito si Del Rosario. Jasbin is the one targeted here by Team Philippines. Habang makukuha nila with the shutdown on that. 4 players down for Team Lao. Philippines turning things around. Masyado nag-asimi. Si Lao dito, alam na nila nasa kanila yung kalamangan. And sabi nga ni Chantel kanina, and sabi mo din, the more na iniinis mo or the more na talagang nalalagay sa pressured area ang side ng Sibol or ng Dallas International, doon sila lumalakas. Kasi doon sila nag-challenge eh. And gusto ko rin lang banggitin, no, that play, that entire series of play coming in from Philippines, naging posible yan dahil kay Wise. Naging posible dahil kay Del Rosario. Nabilan niya ng oras sa Pilipinas by using his ability sparingly. Nakakakite siya ng konti, hindi siya agad-agad pumasok siya ng successive bursts. Then umalis din agad siya. Alam niya kung kailan niya kailangan dumepensa, and that bought time for the Queen. Iba talaga yung V-Wise connection eh. Nung tumama na yung Luminon Blast, it was already Philippines' time to reverse that, take the Lord, and masyado na nag-asim yung Laos. Let's go back sa pinag-usapan natin kanina. The moment that you try to take too much away from Philippines, that's when you fall. Oh, kitang-kita mo talagang nagkapit-bisig mga players natin kanina. During that moment, here comes the Queen with the Numen Blast para sasagutin dito ng real world manipulation. Too easy for Lexi is down. Habang yung Lord nandito pa rin for the side of Team Philippines, may pilita mag-back away yung Team Laos. Merang immortality yung ibang sa mga players nila. Pero Gonzales with those free hits. Soto? Follow Starboard para kay Soto at mga nga lang dito. Still alive, Blazing Duet for Gonzales. At nandito na mga free hits. Another player is down. That is No Ship as game number 1 will go to Team Philippines. Isang mabilis na push. Diretso kasama yung Lord, hindi lumilingon at walang kahit anong kembot. Literal na dire-diretso lang. Lakad, matatag. Ganda, grabe yun. I am starting to believe for Blacklister, for Team Philippines, ang ginagawa nila is to download the game of their enemy and then eventually, dire-diretso nila, i-expose lang nila yung weaknesses and strengths. After that, they already have a game plan. Pinakita nila yon ang game number 1. Grabe, no? Hashtag download the code na pala. Ang Download the code yun na na yung bago. Hashtag download, dinownload ang code ng kalaban. And this is it, no? We could see Team Philippines right now showing up in this game number 1, not just by giving us, let's say, a super clean game. Let's be honest. At some point in time, Lao in this early to the mid game, nagamit talaga nila yung power spikes nila. And we have to give credit sa mga tumatamang Franco hooks na yon na minsan nga nauhuli pa yung mga priority targets. But then again, Philippines, pagka nagkamali ka kasi sa Matik eh, no? one small mistake,